Huwag ka na nga maraming satsat, Nay. Bigyan mo na lang ako ng perang pang-inom. Birthday ni paring Eddie ngayon eh. Ayaw ko naman mapahiya dun sa tao at sa mga bisita niya. Isa pa, nangako akong sasagutin ko yung 5 kahon ng alak. Kaya tsaka hinihintay na ako ng mga yun. Hindi ka ba nakakaintindi, Berdon? Wala pa nga ako sobrang pera dito dahil hindi pa nakakapag-harvest ulit ng mga isda sa palaisdaan. Maghintay ka na lang kung kailan ako magkakaroon. Napakasinungaling mo talaga. Sumilip ako sa kwarto mo kanina habang nakabukas yung pinto. Nakita ko may binibilang kang pera. Kaya pwede ba, huwag mo akong pagdamutan? Para sa mga gastusin at iba pang bayarin dito sa bahay ang perang yon. Kailangan ko rin pasahurin ang mga trabahante natin sa palaisdaan. Hindi ko sila pwedeng pabayaan dahil sa kanila nakasalalay ang paggalaw ng negosyo natin. Ah, ganon. Akin yung wallet mo. Sa akin ka pa talaga magdadamot, ah. Anak mo ko eh. Tapos uunahin mo pa yung ibang tao? Ibalik mo sa akin yung pitaka ko, Berdon. Yan na lang ang huling pera ko na nakalaan para sa mga pangangailangan natin dito sa bahay. O yan, sa'yo na yung wallet mong bulok. Ito naman, sa akin na. Adios! Berdon, lintik kay balik mo sa akin ang perang yan. Mas inuuna mo pa talaga yung mga barkada mo kaysa sa pamilya natin. Ay, buwisit! Taon 2004. Tarlac. Humahalakhak na lumabas ng bahay ang anak ni Sidra na si Berdon matapos kunin ang natitirang pera ng ina sa pitaka. Kaaakyat lamang noon ni Sidra sa 2 palapag ng kanilang bahay para magpahinga na sana sa kanyang silid. Nang magkasalubong sila ng kanyang anak sa hagdan, nakita naman ng bunso niyang anak na si Letlet ang nangyari, kaya nag-aalala yon na lumapit sa kanyang ina. Okay ka lang po ba, Nay? Sobrang sama talaga nung si Kuya. Hindi na nakakatuwa yung mga ginagawa niya sa inyo. Ayos lang naman ako, anak. Hayaan mo na lang yung kuya mo. Kasalanan ko rin naman kasi hindi ko agad siya binigyan. Kung naibigay ko sana yung hinihingi niya kanina pa hindi na sana siya nagalit. Ano ba naman kayo, Nay? Matapos yung ginawa niya sa inyo, parang kayo pa may kasalanan. Ibang klase ka rin, ah. Anak, pasensya ka na. Hindi ko lang matiis na magalit ang kuya mo at magkaroon ng hindi pagkakaunawaan dito sa loob ng bahay. Iba pa rin yung may kapayapaan ng buong pamilya natin. Hay nako, Nay. Hindi ko alam kung kapayapaan pa bang matatawag kung ganyan palagi si Kuya Berdon sa inyo. Huwag ka na magalit sa kuya mo, anak. Ganun lang talaga yon. Hayaan mo, kakausapin ko na lamang siya pag uwi niya mamaya. Kaya nagkakaganon si Kuya kasi binibigay niyo lahat ng gusto niya. Minsan nga kahit wala na matira sa inyo, siya pa rin yung inuuna niyo. Na-spoil niyo kasi masyado yon, Nay. Anak, huwag ka magsalita ng ganyan, utang na loob. Pareho ko kayong mahal ng kuya mo dahil mga anak ko kayo. Nagkataon lang na gano'n ang pag-uugali niya dahil siya ang panganay at di hamak na mas matanda siya sa iyo. Alam niyo, Nay, buti na lang at kayo naging nanay namin. Dahil kung hindi, baka matagal nang itinapon sa ilog yan si Kuya Berdon. Letet, hindi na tama yung mga pinagsasasabi mo, ha? Itigil na natin ang usapang ito dahil ayos lang naman ako at hindi naman ako nasaktan. Pasensya na po, Nay. Nag-aalala lamang po ako sa inyo. Pasensya ka na rin sa akin, anak, kung napagtaasan kita ng boses. Nabigla lang ang nanay mo. O siya, sige na, magpahinga ka na't gabi na rin. Tiyak na uumagahin na naman ang uwi ang kuya mo, kaya isasara ko na lamang muna yung pinto sa ibaba. Yumakap na lamang si Letlet sa ina, saka humiwalay at matamis na ngumiti bago nagpaalam para pumasok sa sariling silid. Ang kanyang nanay ay nagtungo naman sa ibaba ng bahay upang isara ang pintuan. Kinabukasan, habang magkausap ang magpinsan na sina Letlet at Tuning sa kanilang palaisdaan. O pinsan, bakit parang lukot na papel de liha yata yung mukha mo? May problema ba? Grabe ka naman sa papel de liha, Sanpits. Ang gaspang nun, eh. Pero sa totoo lang, hindi ko alam kung dapat ko bang problemahin to o baliwalain na lang. Joke lang yun, to naman. Teka, ano bang gumugulo sa isip mo? Sabihin mo na sa akin at makikinig ako, 24 oras. Sira ka talaga, sumeryoso ka nga. Tungkol tukin na nanay at Kuya Berdon. Naku, mukhang may hindi na naman ginawang maganda yung pinsan ko ah. Ano ba nangyari? Doon isinalaysay ni Letlet ang lahat ng kanyang nakita at narinig.
maging ang naging usapan nila ng ina at ng tila pagpanig noon sa kanyang Kuya Berdon. Sa inis ay hindi napigilan ni Tuning na magpahayag ng sariling opinyon. Pambihira. Sa inaraw-araw na lang na ginawa ng Diyos, hindi niya na pinagpahinga si tita sa sakit ng ulo. Pasalamat siya, wala ako kagabi sa bahay. Sinabi mo pa, nakakainis na nga eh. Naaawa na kasi ako kay nanay. Teka, saan ka nga pala natulog kagabi? Nakitulog na lang ako dun sa kubo ni Mang Andoy. Nag-inom kasi kami ng tuba kagabi. Medyo tinamahaan yata ako. Nagpaalam naman ako kay Tita Sidra na hindi ako makakauwi. Sus, kaya naman pala. Wala tuloy akong katulong umawat kay Kuya Berdon. Pero ayos lang, kasi kung nagkataon na dalawa pa tayong pumigil sa kanya, baka pareho pa tayong masabon ni nanay. Alam mo, pinsan, sa totoo lang, minsan sobrang naiinis na rin talaga ako dyan sa kuya mo eh. Kaya lang, ayaw ko naman makialam sa problema ng pamilya nyo kasi alam mo na, ampun lang ako ni Tita Sidra at itinuring na anak mula nung namatay sila nanay at tatay. Kaya bilang pasasalamat, gusto ko na lang na gantihan si tita ng katahimikan at pahinga ng isip. Naiintindihan naman kita, Sanpits. Kaya nga nagsisipag kang tumulong dito sa palaisdaan kahit walang kapalit na sweldo eh. Ikaw naman kasi, kahit ipagduldulan na sa'yo ni nanay yung bayad niya para sa'yo eh, ayaw mo naman tanggapin. Let, yung pagtira ko pa lang sa inyo at pag-aaruga sa akin ni tita sa loob na mahabang panahon, sobra-sobra na yun. Kaya wala nang dahilan para tumanggap pa ako ng karampatang sweldo mula sa kanya. Sus, ang lakas mo naman makadrama anthology. Oo na nga. Ano, pwede na ba? Pwede na ba akong isabak sa pelikula nila Miss Sharon Cuneta? Pwede naman. Pero hindi sa kanila, no? Baka sa Shake, Rattle and Roll, pasok na pasok ka. Aray ko naman, grabe ka pinsan ha. Magpinsang buo sina Letlet at Tuning na kinupkop at inalagaan ng kanyang ina matapos sabay na namatay ang mga magulang ng binata dahil sa matinding pagragasa ng bagyo. Maraming taon na ang nakalipas. Mula noon, itinuring na rin nila yon bilang parte ng kanilang pamilya. At bilang pagtanaw ng utang na loob, tumutulong siya sa negosyong palaisdaan ni Letlet nang walang inaasahang kapalit na sweldo. Kinagabihan, habang abala sa pagbabasa ng libro sa sala ang dalaga, saka pa lamang umuwi ang kuya niya na si Berdon. Buong magdamag at maghapon yung hindi umuwi at lasing na lasing nang makapasok sa loob ng bahay. Oy, Letlet, mabutit nandiyan ka. Ipagain mo nga ako na makakain at nagugutom na ako. Bilis! May mga kamay at paa ka naman, kuya, di ba? Hindi ko rin naman hawak yung mga plato at kaldero, kaya siguro naman kaya mo nang asikasuhin ang sarili mo. Lintik! Hoy, wala kang karapatang suwayin ang mga utos ko dahil kahit anong gawin mo, ako pa rin ang kuya mo at mas matanda ako sa'yo. Sus, kuya nga kung ganyan din lang naman ang ugali, mas maganda pang wala na lang akong kuya. Ano? Ulitin mo ang sinabi mo? Wala ka talagang galang sa akin, ha? Gusto mo ba makatikim ng sampal at suntok? Sige, subukan mo. Sa palagay mo ba natatakot ako sa'yo? Ngunit nang akmang sasaktan na sana ni Berdon ang kapatid, saka naman nagmamadaling bumaba ng hagdan si Sidra at naabutan niya ang dalawa na nagtatalo. Agad niyang inawat ang mga yun. Berdon, Letlet, magsitigil nga kayo. Para kayo hindi magkapatid Ano ba nangyayari dito? Paano ba naman kasi, Nay, itong si Kuya? Gusto niyang ipaghain ko pa siya ng pagkain kahit nakikita naman niyang may ginagawa ako. Napakatamad. Letlet, magdaan-daan ka nga sa mga sinasabi mo. At ikaw naman, Berdon, bakit kasi hindi ka nalang mag-asikaso ng sarili mo? Hayaan mo't ako na lang ang maghahanda ng pagkain mo. Teka, saan ka ba nang galing at buong magdamag kagabi at maghapon ngayon ay hindi ka umuwi? Saan pa ba di sa inuman? Pwede ba huwag ka na nga maraming tanong? Ipaghain mo na lang ako na makakain dahil kanina pa ako nagugutom. At ikaw naman babae ka, hindi pa tayo tapos tandaan mo yan. Bahala ka sa buhay mo. Palagi ka naman ganyan Sanay na kami sa'yo. Abat taran, pasalamat ka, lasing ako. Hindi ko na kaya makipagtalo sa tangang katulad mo. Berdon, halika na sa kusina at ipaghahain na kita. Letlet, huwag mo na lang sagutin ang kuya mo nang manahimik na yan.
Matapos yun, inakay na ni Sidra si Berdon sa kusina para ipaghanda ng makakain. Ngunit laking pagkadismaya ng lalaki nang nasa harapan niya na ang mga inihanda ng kanyang ina. Lintik, isda na naman? Wala bang karne? Puro na lang isda ang ulam natin dito. Baka naman tubuan na ako ng buntot at palikpik niyan. Nakakasawa na. Palagi na lang isda, isda, isda. Hoy, Berdon, huwag mo nga bastusin niya, Gracia. Magpasalamat ka at may nakakain ka pa. At kung hindi dahil sa mga isda na yan, wala tayong negosyo na ikabubuhay natin ngayon. Ang mabuti pa kumain ka na. Ayoko na. Nawalan na ako ng gana. Mas maganda pa siguro kung matulog na lang ako at magpahinga. Nakakabwisit talaga yung mga tao rito sa bahay, oh. Tinawag pa si Berdon ng kanyang ina para pigilan, ngunit hindi niya na yon pinansin. Padabog at inis na nagpatuloy na lamang siya sa pag-akyat ng hagdan para magtungo sa kanyang silid sa itaas at makapagpahinga. Napabuntong hininga at napailing na lamang si Sidra na naiwang mag-isa sa kusina. Ay, Berdon, kung alam mo lamang ang totoo, siguradong mahihiya ka sa lahat ng mga pinaggagawa mo. Yun ay kung may natitira ka pang kahihiyan sa sarili mo. May lipit ng alam mo na mga ito at baka masira lang. Sayang naman. Sa kabilang banda, habang magkausap si Mang Andoy at Tuning, si Berdon ang kanilang paksa at pinagkukwentuhan. Pauwi na sana sa kanilang bahay ang binata. Hindi ka pa ba uuwi, Tuning? Hindi naman sa ipinagtatabuyang kita, ha? Pero baka lang pagod ka na sa maghapon nating trabaho dito sa palaisdaan. Mag-aalas 9 na pala ng gabi. Maya-maya na po ako uuwi, Mang Andoy. Magkwentuhan muna tayo sandali, pampawala man lang ng pagod. Teka, matutulog na po ba kayo? Hindi pa naman. Tsaka mukhang maganda yung naisip mo na magkwentuhan muna tayo. Tungkol saan ba yan? Tungkol po kay Kuya Berdon. Naisumbong kasi sa akin ni Letlet na nagkasagutan na naman daw si Tita Sidra at saka si Kuya Berdon noong nakaraan. Mabutit na banggit mo yan, Toning. Maging ako man ay nagtataka na rin sa kakaibang ugali at pagkatao niyang si Berdon. Bakit kaya magkaiba ang ugali niyo ni Letlet kumpara sa kanya? Hindi ba pinsan ka rin naman nila? Opo, pinsan ko po sila. Pero hindi ko nga rin po alam kung bakit ganun ang ugali niya si Kuya Berdon eh. Nung dinala kasi ako ni Tita sa bahay nila noon, malaki na siya. Noon lang kami nagkita at kahit dati pa man mainit na talaga ang dugo niya sa akin. Pero hinahayaan ko na lang po. Kung nabubuhay lang sana yung ama nila, yung tiyuhin mo na hindi mo naabutan. Tiyak na hindi uubre ang pag-uugali ni Berdon. Masyadong madisiplina yon at ayaw sa bastos at walang modong tao. Pareho po pala sila ni Lolo Nestor. Yung nakatira sa Samar na tatay nila Tita Sidra, ganun na ganun din po yun. Ayaw nang walang galang at bastos na tao. Nakita ko na noon si Nestor. Dito siya dati nakatira. Kaya lang, makalipas ang 5 buwan mula nung magsimula akong magtrabaho rito sinundo na rin siya nung pinakapanganay na kapatid ni Ma'am Sidra. Si Ate Siling, doon niya na daw patitirahin yung lolo mo sa Samar. Kaya ibinigay niya na kay Ma'am Sidra itong palaisdaan. Ganun po ba? Pero alam niyo, Mang Andoy, huwag kayo maingay ha. Sa ating dalawa lang to. Sa pagkakaalam ko, base sa mga naririnig kong usap-usapan ng mga kamag-anak namin, mambabarang daw yung lolo namin na yun at siya raw ang pinakamatandang nabubuhay sa angkan namin. Mambabarang? Walang Diyo naman oo. Alam mo, Tuning, sa edad kong ito at kahit sa probinsya pa ako lumaki, wala pa akong nararanasan at nakikitang ganyan. Kaya mahirap para sa akin na paniwalaan kung totoo ngang may mambabarang. Mabuting tao kasi kayo, Mang Andoy, kaya hindi nyo yun mararanasan. Sabi kasi nila Lolo, ang nakakaranas lang daw nun, yung mga masasamang tao at mga halangang bituka, yung mga mapagsamantala at hindi makatao. Ganun. Walang hiya. Ang dami mong alam Dinaig mo pa ako na nasa 50 na ang edad. Pero kung totoo man yun, sa iba na lang sana. Huwag na sa atin. Sana nga po. Paano, Mang Andoy? Uuwi na po ako. Baka naghihintay na si Tita. Balita ko kasi hindi pa rin umuuwi yung mabait niyang anak na si Kuya Berdon Ewan ko lang ngayon kung nandun na. Siya sige. Mabuti pa nga at nang makapagpahinga na rin tayo pareho. Wala ka na bang nakalimutan? Po? Ano naman po makakalimutan ko wala naman akong dalang gamit kanina. Hindi yun. Ang ibig kong sabihin kung wala ka na bang nakalimutang ikwento.
Akala ko naman kung ano na. Marami pa po, pero sa ibang araw na lang ulit. Baka kasi abutin tayo ng umaga kapag ngayon ko kinuwento lahat Nagtawanan na lamang ang dalawa, saka umalis si Tuning para umuwi sa kanilang bahay. Matandang binata si Mang Andoy na halos buong buhay ginugol na lamang sa pagtatrabaho sa palaisdaan. Pinagawan siya ni Aling Sidra ng sapat na sukat ng kubo sa lugar na yon, nang sa ganun ay mayroong titingin at magbabantay anumang oras. Makalipas ang ilang araw, habang abala sa ginagawa si Mang Andoy at Tuning, nagtaka sila sa biglaang pagpunta roon ni Berdon. Lumapit yun sa kanila habang nakapamulsa ang magkabilang kamay sa suot niyang pantalon. Magandang araw po, Sir Berdon. Napabisita kayo. Meron po ba kayong kailangan? Wala naman, Mang Andoy. Gusto ko lang sanang itanong kung tuwing kailan at anong buwan ang anihan ng mga isda na yan. Ay, depende po sa kondisyon ng isda, sir. Kung pwede na o hindi pa. Pero sa ngayon, medyo matagal-tagal pa yan kasi maliliit pa. Bakit nyo naman po na itanong, sir? Sigurado ka? Baka naman ayaw mo lang sabihin sa akin para hindi ko malaman kung kailan magkakapera si nanay. Di kaya nilaloko mo lang kami dito sa negosyo namin? Ikaw ang katiwala, di ba? Ay, wag niyo po akong pagsalitaan ng ganyan, sir. Alam ng Diyos kung gaano ako katapat sa trabaho ko at wala akong nilolokong tao. Bakit pinagbibintangan ba kita? Kapag hindi mo sinabi sa akin kung kailan ang araw ng anihan, malilintikan ka sa akin. Naintindihan mo? Ha? Tanda! Ginagawa ko lang ng tama ang trabaho ko, sir, at hindi kasama doon ang pagsilbihan kayo. Si Ma'am Sidra ang nagpapasweldo sa akin at hindi kung sino man. Ba't talaga palang sinusubukan mo ako, ha? Tama na po, Kuya Berdon. Huwag niyo naman saktan yung matanda. Alam mo bang buong maghapon siya nagtatrabaho rito sa palaisdaan at pagod, tapos ganyan pang gagawin mo? Manahimik ka, kutong dupa, ha? Hindi ko kailangan ng opinyon mo. Saka pang walang silbi at palamunin ni nanay, Hoy, tandaan niyo to, ha? Hanggat nandito't nabubuhay pa ako, kasama ako sa mga amo na dapat ninyong pagsilbihan. Naintindihan niyo? Ha? Mga buwisit! Pabalyang binitawan ni Berdon ang braso ni Mang Andoy, saka galit na umalis. Halos matumba na ang matanda sa lupa. Mabuti na lamang agad siyang naalalayan ni Tuning at inayos ang kanyang gusot-gusot na damit. Ayos lang po ba kayo, Mang Andoy? Pagpasensyahan niyo na yung mukhang dragon na yun, ha? Nasaktan po ba kayo? Ayos lang ako, Tuning. Salamat. Sanay na rin ako sa ugali ni Berdon at inaasahan ko na rin na isang araw gagawin niya talaga yun. Pero ano't ano man ang mangyari, kay Ma'am Sidra lang ako susunod at sa anak niyang si Ma'am Letlet. Siyempre, maliban sa'yo. Naku, Mang Andoy, patawa ka talaga. Hindi naman kita inuutusan at hindi ko gagawin yun dahil wala ako sa posisyon para mag-utos. Hindi naman ako katulad ni Berdon Berdugo, no? Ay, talagang binansagan mo pa, ha? Alam ko naman na hindi ka katulad ni Berdon, Tuning. Hinding-hindi at malabong maging kagaya mo yung bastardong yun. Gusto ko na nga po siyang paluin ng sagwan kanina, Kaya lang, naisip ko, baka sa akin naman magalit si Tita Sidra. Ay, yan ang wag na wag mong gagawin, ha? Wag mong subukang ipahamak ang sarili mo para lang ipagtanggol ako. Hindi ko mapapatawad ang aking sarili kapag ka may nangyaring masama sa'yo. Ay, napakabuti niyo naman pong tao, Mang Andoy. Mabuti lamang ako sa taong ganun din sa akin. O siya, tara na at magtrabaho na ulit tayo. Baka magkaiyakan pa tayo rito. Malakas na muling nagtawanan ang dalawa bago nagpatuloy sa kanilang mga ginagawa. Lihim na pinagmasdan ni Tuning si Mang Andoy habang nagtatrabaho at hindi maiwasang makadama ng awa sa matanda. Hindi niya lubos maunawaan kung bakit ang isang katulad ni Mang Andoy ay magagawang saktan ng walang konsensya na si Berdon. Kinagabihan, nang makauwi sa bahay si Tuning ay nalaman niya mula kay Letlet na wala na naman doon si Berdon. Kaya naman sinamantala niya ang pagkakataon para isumbong ang lalaki sa ginawang pagsugod sa palaisdaan at pananakit kay Mang Andoy. Ano? Nagawa niya yun kay Mang Andoy? Ay,
ito talagang si Berdon, puro sakit na lamang ng ulo ang binibigay sa akin. Nakakahiya tuloy doon sa matanda. Tita, sorry po ha. Wala po akong planong gumawa ng gulo sa pagitan niyo ni Kuya. Ang sa akin lang po, gusto kong malaman yung lahat na nangyayari sa negosyo ninyo. Hindi, Toning. Wala kang dapat ipaghingi ng paumanhin. Tama lang ang ginawa mo dahil yun naman talaga ang nararapat. Maraming salamat sa pagsasabi sa akin ng tungkol dyan. Sige po, tita. Bababa na po ako. Pasensya na po kung naabala ko ang pagpapahinga ninyo ha. Nang isinara ni Sidra ang pinto ng kanyang kwarto, inis na inis siya kay Berdon at tila nakadama ng labis na hiya para kay Mang Andoy. Isang tapat at masipag na trabahante ang matanda at kahit kailan hindi yun pumalpak at lumiban sa trabaho. Marunong din yun makisama sa iba pa nilang trabahante. Ay naku naman, Berdon. Ano pa bang magagawa ko para magtinuka? Hindi naman ako nagkulang sa iyo at halos lahat ng gusto mo ay binibigay ko. Pupunta na nga lang ako dun bukas para kausapin si Mang Andoy at ako na mismong hihingi ng paumanhin sa kanya. Kinaumagahan, hindi pa rin umuuwi ang anak niyang lalaki, kaya nagtungo na lamang siya sa palaisdaan upang kausapin ang matanda. Masaya siyang binati ng mga trabahante habang sabay-sabay na inalis ang kanilang mga suot na salakot. Magandang araw rin sa inyo. Pasensya na sa abala, ha? Gusto ko lamang kausapin si Mang Andoy. Oy, kayo po pala, Ma'am Sidra. Ano po ba yung pag-uusapan natin? May kasalanan po ba ako sa inyo? May nagawa po ba akong mali? Ano ka ba naman, Mang Andoy? Kumalma ka nga. O siya, sige. Maiwan ko muna kayo, ha? Mang Andoy, dun muna tayo sa kubo. May importante lang akong sasabihin sa inyo. Nagtataka man, sumunod na lamang ang matanda sa babaeng amo patungo sa kanyang kubo. Nang magkaharap na sila ay agad na napansin ni Sidra ang pasasapisngi ni Mang Andoy at sugat sa labi na sa wari niya ay dulot pa ng pananakit ng kanyang anak. Mang Andoy, una sa lahat, gusto ko sanang humingi ng paumanhin dahil sa ginawa ni Berdon kahapon. Hindi ko alam na pupunta siya rito dahil wala naman akong sinabi sa kanya na magpunta. Ay, akala ko naman kung ano na. Wala po yun, Ma'am Sidra. Sa totoo lang alam ko naman na hindi mo siya inutusan at hindi mo gagawin yon nang hindi ipinapaalam sa amin ni Toning. Masakit pa ba yung mga pasa at sugat mo? Hayaan mo, magpapabili ako ng gamot mamaya kapag may nagpunta sa sentro. Ipapasabay ko na lang. Ay, Ma'am, hindi na po. Ayos na po ako. Wala naman po akong ibang nararamdaman tsaka malayo po ito sa bituka. Huwag na po kayong mag-abala at huwag na rin kayong mag-alala. Hindi ko pababayaan ang trabaho ko dito. Sigurado ka ba na ayos ka lang? Alam mo, hindi naman yung trabaho mo ang inaalala ko dito. Sinisiguro ko lang na maayos ang kalusugan mo para makabawi kahit papaano dahil sa ginawa ni Berdon. Ay, Ma'am, maniwala po kayo. Ayos na po talaga ako. Ang mabuti po, kausapin niyo na lang si Berdon at subukan yung pagsabihan. Alam kong hindi siya makikinig sa inyo pero walang masama kung susubukan ninyo. Sa huli, kayo pa rin naman ang ina niya kaya baka matauhan yon kahit paano. Ay, gano'n na nga ang gagawin ko, Mang Andoy. Ay, hindi ko na rin alam kung bakit naging ganyan ang ugali ni Berdon. Pinalaki ko naman siyang maayos at may disiplina. Ma'am, hindi naman po sa nakikialam ako, ha? Baka po kasi masyado niyo siyang na-spoiled, kaya ganun. Pansin ko po kasi na halos lahat ng gusto niya ibinibigay po ninyo. Ay, ganun na nga siguro, Mang Andoy. Kapag hindi ko kasi binigay yung mga hinihingi niya, mas lalo siya nagre-rebelde. Yun lang naman po ang sa akin, Ma'am. Pero nasa inyo pa rin po kung sa paanong paraan niyo didisiplinahin ang inyong anak. Maraming salamat, Mang Andoy, at pasensya na ulit sa ginawa niya. O siya, sige, aalis na ako at baka masyado na kitang naaabala sa mga ginagawa mo. Walang anuman po yun, Ma'am. Huwag niyo na masyadong isipin ang tungkol doon. Sige po, babalik na po ako sa trabaho. Ngumiti lamang si Aling Sidra sa matandang lalaki, saka kumilos para umalis at muling umuwi sa bahay.
Doon naabutan niya si Letlet na naglilinis ng bakuran at binati siya ng dalaga. Nandyan na po pala kayo, Nay. Saan po kayo galing? Sumilip lang ako dun sa palaisdaan, anak. Ang tagal ko na rin kasing hindi nakakapunta ron eh. Tsaka kinausap ko na rin si Mang Andoy. Ganun po ba? Bakit po? Ano po ba nangyari kay Mang Andoy? May problema po ba? Ikinwento ni Aling Sidra sa anak ang buong pangyayari at maging yun ay halos hindi makapaniwala sa nagawa ng kanyang Kuya Berdon. Sobra na talaga yung si Kuya. Alam niya pa bang ginagawa niya? Hayaan mo na lamang muna, anak. Pagsasabihan ko na lang siya. Ganun naman talaga ang pamilya, hindi ba? Ika nga sa isang basket ng mga hinog na prutas, hindi talaga mawawala ang bulok. Tama po kayo, Nay. Si Kuya literal na bulok talaga. Bulok ang ugali, bulok ang pagkatao, bulok pati pag-iisip. Huwag ka naman magsalita ng ganyan sa kuya mo, anak. Kahit papaano kapatid mo pa rin yon. Ay, siya nga pala, hindi pa ba siya umuwi buhat kahapon? Kararating niya lang po bago kayo dumating, Nay. Nandun po sa loob. Ewan ko kung anong ginagawa. Iniwan ko muna siya ron at ayaw ko rin siyang kausapin. Ay, o siya, sige. Magpahinga ka na pagkatapos mo riyan, ha? Kakausapin ko lamang ang kuya mo. Nang makapasok sa bahay, agad niyang nakita si Berdon na nagkakape at prenteng nakaupo sa sofa habang nakapatong ang mga paa sa lamesa na nasa kanyang harapan. Hindi yun lasing, ngunit ramdam niya na wala yun sa mood. Mabuti naman at umuwi ka na, Berdon. Mag-usap nga tayo. Ano na naman ba yan, Nay? Nakita niyo nagpapahingang tao Bakit mo ginawa yun kay Mang Andoy? Hindi mo na inisip na malaki na itutulong niya sa negosyo natin. Isa pa, hindi siya masamang tao para ganunin mo. Ay nako, eto na naman tayo sa walang kwentang usapan. Sigurado ka ba mabait yung taong yon? Baka nga hindi natin alam na niloloko niya na tayo sa negosyo Siya at ang sipsip mong pamangkin na si Tuning Praning. Ay, Diyos ko, Berdon. Saan ba nanggagaling yung mga pinagsasasabi mo? Bakit ba ang dumi ng utak mo tungkol sa kanila? Huwag mo nang uulitin yung ginawa mo, ha? Tandaan mo, sa kanila nakasalalay ang kabuhayan natin na siyang pinagkukunan ko ng pera para lang maibigay ang lahat ng luho mo. Oo na. Kayo na naman ang tama. Kailan ba ako mananalo sa inyo Kayo nanay at anak lang naman ako, hindi ba? Berdon, hindi naman sa ganon. Gusto ko lang na maunawaan mo ang mga mabubuting bagay na nangyayari sa atin at huwag mong ituon yung isip mo sa mga maling akala. Magpapahinga na ako. Nawalan na ako ng gana magkape. Buisit na yan. Minsan na nga lang umuwi rito sa bahay tapos ganito pang sasalubong sa'yo. Ay, Berdon, huwag ka muna umalis. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Berdon! Ay. Hindi na siya nilingon pa ng anak at nagpatuloy na sa pag-akyat sa hagdan para magtungo sa kanyang silid. Muli wala na lamang nagawa si Sidra kung hindi ang mapabuntong hininga at mapabulong sa sarili. Kung sasabihin ko kaya sa kanya ang totoo, magbabago kaya siya. Pero wag na muna siguro, dahil mukhang wala pa siya sa tamang kaisipan. Ay naku, Diyos ko, kailan kaya magbabago ang anak ko? Makalipas ang ilang buwan, nanatili pa rin sa ganoong pag-uugali ang binata. Hindi na lamang siya pinapansin ng mga tao sa bahay, kabilang na si Tuning dahil sanay na ang mga yon sa kanyang ugali. Hanggang isang araw, sumapit na nga ang araw ng pag-harvest ng mga isda at batid ni Berdon na maraming pera ang kanyang ina. Siguro naman na hindi mo na ako tatanggihan sa hihingin ko sa iyo ngayon. Nakita ko nag-ani na sila ng mga isda simula pa kahapon. Ibig sabihin, marami kang pera. Ano na naman bang gusto mo, Berdon? Uunahan na kita, ha? Hindi lang tayo may mga pangangailangan. Kailangan ko rin bayaran ng mga tauhan natin at kahit paano'y mag-aabot din ako kay Tuning dahil nakakahiya na sa kanya. Yan tayo Bakit ba pagdating dyan sa pamangkin mong bubwit, ang lambot ng ilong mo? Samantalang ako na anak mo, nagdadalawang isip ka lagi bago ako bigyan. Hihingi lang naman ako ng pambili ng motor. Nakakapagod na maglakad at magastos sa pamasahe. Ano? Seryoso ka ba dyan sa sinasabi mo? Hindi ko maibibigay sa iyong hinihingi mo dahil batid ko malaking halagang kakailanganin para sa pagbili ng motor. Sino lang ang bibigyan mo? Si Mang Andoy? Alam mo, nagtataka talaga ako sa iyo kung bakit palagi mo silang inuuna kaysa sa akin.
Umamin ka nga. May relasyon ba kayo ng matandang yon, ha? Bastos ka! Alam mo ikaw, kung ano-ano na yung lumalabas sa bibig mo at ang dumi niyang utak mo. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo, ha? Kailangan nating ingatan yung mga tao na nagiging dahilan kung bakit nagpapatuloy ang negosyo natin. Sa palagay mo ba kung sa'yo ko iaasa yun, may mapapala tayo? Baka ilang araw pa lang libag na lang ang matira sa atin. Yon, ganyan ka naman eh. Si Mang Andoy palaging una sa listahan ng mga binibigyan mo. Tsaka yung Tuning, libre na nga ng tirahan at pagkain dito sa atin, tapos pinapasweldo mo pa. Si Letlet naman, sa magandang universidad mo pa pinag-aaral. Samantalang ako nun sa pampublikong paaralan lang. Berdon, makinig kang mabuti at unawain mo tong sasabihin ko sa iyo. Nung panahon na ikaw pa lang ang nag-aaral, hindi pa ipinamamana sa akin ni Tatay Nestor ang palaisdaan na yan, kaya mahirap pa ang buhay natin noon. Nagkataon lang na naabutan nila Letlet at Tuning na kahit papaano medyo maaluan na ang pamumuhay natin, kaya sa maayos na eskwelahan siya nakakapag-aral. Isa pa, kailan ba ako nagkulang sa lahat ng mga bagay na hinihingi mo? Lahat naman ng gusto mo binibigay ko, hindi ba? Kung ganon, di patunayan mo ngayon. Bigyan mo ako ng pambili ng motor na sinasabi ko para maniwala ako sa lahat ng mga pinagdadadaldal mo dyan. Sa lahat ng mga hiningi mo, yan lang ang hindi ko maibibigay sa iyo, anak. Hayaan mong pag-ipunan ko muna ng ilang buwan. Hindi. Gusto ko ngayon na. Kapag hindi mo binigay ang gusto ko, hindi na ako uuwi dito. At bakit? Saan ka naman pupunta, ha? Saan pa ba? Di magnanakaw para may maipambili ng gusto ko. Total naman ayaw mo akong bigyan, di ba? Tingnan lang natin kung hindi malaman ng mga taong tungkol sa gagawin ko. At kapag nalaman nila na magnanakaw pala ang may-ari ng pinagkakatiwalaang fish farm dito sa baryo, tsak, sira ang negosyo mo. Yan ang wag mong gagawin. Oo na, ibibigay ko na hinihingi mo, pero utang na loob. Ito na muna ang huling maibibigay ko sa iyo ngayong taon, ha? Kailangan ko makabawi para sa negosyo natin. Magbibigay ka rin naman pala, dami mo pang pasikot-sikot. Akin na, kailangan ko na yung pera ngayon. Dahil sa takot na baka tutuhanin ng kanyang anak ang banta, wala nang nagawa pa si Sidra kung hindi ang ibigay ang hinihiling noon. Ayaw niyang masira ang pangalan ng negosyo na matagal na pinakaiingatan mula pa ng kanyang ama nang dahil lamang sa masamang binabalak ng kanyang anak. Samantala, kasalukuyang nasa palaisdaan si Letlet upang magpasweldo sa mga tauhan at kay Mang Andoy. Nang makauwi na ang ibang trabahante, ay kinausap niya si Tuning. Salamat naman at natapos na rin ako magpasweldo sa mga tao. Heto nga pala, Sanpits. Para sa'yo raw, sabi ni nanay. Ha? Para saan naman to? San pa ba? Di sweldo mo. Sige na, tanggapin mo na dahil deserve mo naman yan. Nakikita naman namin ni nanay yung kasipagan mo Naku naman, bakit may ganito pa? Iniisip ko tuloy na parang hindi ka mag-anak ang turing niyo sa akin. Sira, huwag ka magsalita ng ganyan. Gusto lang naman ni nanay na bigyan ka ng reward dahil sa kasipagan mo sa trabaho. Labas yun sa pagiging magkamag-anak natin, no? Pagtanaw lang yun ang utang na loob namin sa'yo. Nako, Sanpits, hindi ko matatanggap yan. Ako nga tong malaki ang utang na loob sa pamilya nyo Kaya ayos lang sa akin kahit wala na yan. Nasabi ko na rin kay Tita Sidran tungkol dyan. Aba, nag-iinarte ka pa talaga, ha? Ayan. Oops, bawal nang ibalik. Bawal daw tanggihan ng grasya. Pambira ka naman, Sanpits, Talagang pinilit mo pa. Ay, sige na nga. Ako na lang mismo magbabalik nito kay tita mamaya pag uwi natin sa bahay. Good luck kung tanggapin niya ni nanay. Baka nga pagalitan ka pa nun pag binalik mo yun sa kanya Matapos ang pakikipagkulitan kay Tuning, bumaling naman siya kay Mang Andoy na noon ay kagagaling lang sa tubig poso para maglinis ng buong katawan. Mang Andoy, heto naman daw po ang para sa inyo. Maraming salamat daw po, sabi ni nanay. Sana raw, huwag kayong magsawang magsipag para tulungan kami rito sa negosyo. Saglit na binilang ni Mang Andoy ang isang bungkus ng pera na iniabot sa kanya ni Letlet. Nanlaki ang kanyang mga mata nang malaman na halos doble ang halaga noon kumpara sa sinweldo niya noong nakaraan. Ay, teka po, Ma'am Letlet. Bakit ang laki naman yata nito masyado? Sigurado po ba kayo na sa akin lamang ito?
Baka para sa iba pang trabahador yung iba rito. Hindi po, Mang Andoy. Para sa inyo raw po talaga yan at alam kong hindi pwede magkamali si nanay. Ilang taon niya nang ginagawa ang pagkukwenta ng mga sahod ninyo. Sigurado akong sa'yo po talaga lahat yan. Ang ibig kong sabihin hindi ko naman masyadong kailangan ng ganito kalaking halaga. Sarili ko lamang naman ang ginagastusan ko. Halos libre na nga ako sa lahat sa pagtatrabaho sa inyo at wala na akong binabayaran. Isipin nyo na lamang po pasasalamat ni tita yan sa inyo. Bunga yan ang pinaghirapan nyo, Mang Andoy. Ako rin naman po sang-ayon kay Letlet at kay tita, kaya tanggapin nyo na po yan. Kung ganun pakisabi kay Ma'am Sidra na maraming salamat. Napakabuti niya talagang tao. At kayo rin, napakabuti ng puso ninyo. Pero may isa sa amin na parang ipinaglihi ata kay Satanas. Parang walang puso Kung mayroon man, parang kulay itim na yata. Sira, baliw ka talaga. Huwag na nga natin pag-usapan yung taong yun at baka mabadrip lang tayo pare-pareho. O paano? Uuwi na ako. Sasabay ka ba sa akin, Sandpits? Sige, tara, sabay na tayong umuwi. Paano po, Mang Andoy? Kayo na muna rito, Mauna na kami ni Letlet. Ay nako, ako pa ba halos 8 taon na akong palagi mag-isa rito. Huwag ninyo akong alalahanin. Sige na at baka maabutan pa kayo ng pagbuhos ng ulan. Kumaway na lamang ang dalawa bago sabay na naglakad papauwi sa kanilang bahay. Habang naglalakad, nagkaroon sila ng pagkakataon na makapagkwentuhan. Sandpits, sigurado ako, hihingi na naman ng pera si Kuya Berdon kay tita. Paano ba naman kasi nakita niya kaming nag-harvest kahapon ng mga isda? Nakausap pa niya yung ibang buyer tungkol dun. Ay nako, Sandpits, para ka namang bago ng bago sa taong yon. Baka nga sa mga oras na ito kinukulit na nun si nanay. Ewan ko rin ba kasi kay nanay kung bakit hindi niya matanggihan si kuya. Pero alam mo, sa totoo lang, naiintindihan ko rin naman si tita. Bilang nanay at ilaw ng tahanan, gusto lang niya yung katahimikan at liwanag sa loob ng bahay. Ayaw niya na magulo at away. Kaya kesa tanggihan at kontrahin yung kuya mo, binibigay niya na lang kung anong gusto. Gets ko naman yon, pero hindi ba parang sobra na siya? Halos lahat na lang kasi binibigay sa kanya Kulang na nga lang, subuan siya ni nanay Sandpits, ganito na lang. Isipin mo na lang na si Kuya Berdon na ang habang buhay na tinik sa dibdib at pasanin nyo ni tita. Sa tingin ko nga parang ganun na talaga nangyayari Sana naging isang malaki at mahabang isda na lang siya, no? Pwede pa sanang maibenta at mapakinabangan. Nagtawanan na lamang ang mag-Sandpits habang nagpapatuloy sa paglalakad. Pansamantala, nakalimutan nila ang sigalot sa loob ng bahay sa tuwing masaya silang nag-uusap at nagtatawanan. Makalipas ang ilang araw, pasado 8:00 na ng gabi nang umuwi si Berdon sa kanilang bahay. Tila napansin ni Sidra na wala namang bagong motor na binili ang kanyang anak, kaya hindi niya na napigilang sitahin yon. Pababa na sana siya noon sa hagdan nang makasalubong ang anak sa itaas na papunta na sa kanyang silid. Berdon, anak, buti naman at nakauwi ka na. May gusto lang sana akong itanong sa'yo. Ano na naman yon, Nay? Pagod ako. Gusto ko na magpahinga. Saglit lamang naman ito. Gusto ko lang malaman kung nasan yung motor na sinasabi mong bibilhin mo. Teka, di ba binigay niyo na sa akin yung pera? Oo nga. Kaya nga tinatanong ko kung nasaan yung motor. Gusto kong makita, syempre. Alam mo, Nay, kapag binigay mo na ang pera sa isang tao, wala ka ng karapatan kung saan niya yung ginamit. Di ba? Yung totoo, Berdon, saan mo ginastos yung perang binigay ko sa'yo? Lintik ka, hindi natin dinadampot ang salapi, ha? Pinaghihirapan yun ng mga trabahante natin sa negosyo. Umamin ka nga, saan mo dinala yung pera? Ipinambisyo, kasama yung mga barkada ko. Ano, masaya ka na? Okay ka na? Hayop ka talaga, Berdon. Wala kang kwenta. Pwede ba tumigil ka nga? Bakit? Anong gagawin mo? Sasaktan mo ako? Sige, subukan mo na makita mo kung anong hinahanap mo. Baka sa kauna-unahang pagkakataon maging laman ka ng balita, tapos nakalagay sa pamagat, isang anak sinuntok ang ina dahil sa pagiging bungangera. Tamang-tama naman na dumating ang magpinsan na sina Letlet at Tuning galing sa palaisdaan. Agad silang umakyat sa ikalawang palapag ng bahay para alamin kung ano ang nangyayari. Ano ka ba, kuya?
Nasa ibaba pa lang kami ng bahay, rinig na rinig ko na yung mga sinasabi mo kay nanay. Hindi ka na ba talaga magbabago? Ganyan ka na lang palagi kay nanay. Hindi mo na nga iginagalang binabastos mo pa. Hindi ka na nga namin inuobliga na magtrabaho at tumulong dito sa bahay tapos wala kang utang na loob na ginaganyan mo siya. Sumusobra ka na talaga. Hoy, ikaw ha? Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan dahil pareho lang naman tayong palamunin dito sa bahay. Isa pa, ako pa rin ang matanda sa inyo kaya wag niyo akong babastusin. Berdon, anak, Letlet, tama na yan. Huwag niyo akong pag-awayan, utang na loob. Buhay pa ako. Pasensya na po, Tita Sidra ha. Ayoko po sana makialam pero parang hindi ko na rin matiis yung mga ginagawa sa inyo ni Kuya Berdon. Totoo naman, di ba, Kuya? Wala kang utang na loob kay Tita Sidra. Alam mo, kahit pamangkin lang niya ako at pinsan ko lang kayo, nasasaktan pa rin ako sa tuwing makikita ko kung paano mo siya itrato. Ayun! Umepal na naman ang sampid na piling magaling. Ano naman sa'yo? Ha? Alam mo, wala akong pakialam sa'yo at hindi ako mag-aaksayang pakinggan ka. Bakit? Sino ka ba sa palagay mo? Ha? Baka nakakalimutan mo na saling pusa ka lang dito. Kinupkup ka lang ni nanay mula nung mamatay yung mga magulang mo. Ang bilis mo naman makalimot, turing praning. Alam ko naman kung sino at ano ako rito sa pamilyang to at hindi ko nakakalimutan yun. Pero kahit kailan, hindi ko binastos o winalang respeto si Tita Sidra gaya ng ginagawa mo. Aba tarantadong to ah. Natural kasi may napapakinabangan ka. Kulang na nga lang ikaw nang gawin may-ari ng palaisdaan ni nanay eh. Utang na loob, magsitigil na kayo. Walang sampid sa bahay na ito. Lahat kayo anak ko at pantay-pantay ang pagmamahal ko sa inyo. Sa totoo lang, Berdon, ikaw ang mas napagtutuunan ko ng atensyon kesa kina Tuning at Letlet. Di ako nang masama at kayo na naman ang pinakamabuting tao sa buong mundo. Okay na ba? Happy? Yun lang naman ang gusto niyo marinig mula sa akin, di ba? Akmang tatalikod na sana si Berdon para pumasok sa kanyang silid, ngunit patakbo siyang nilapitan ni Sidra upang pigilan at ayusin ang kanilang usapan. Ngunit malakas siyang tinabig at tinulak ng lalaki. Agad na nawala ng balanse ang ginang, saka nahulog at nagpagulong-gulong hanggang sa bumagsak sa pinakapaanan ng hagdanan. Hayop ka talaga, kuya. Hindi kita mapapatawad kapag may masama nangyari kay nanay. Tandaan mo yan. Nagmamadali at halos mahulog na rin sa hagdan ang dalaga habang umiiyak na bumababa. Nang makarating doon ay nakita niya ang ina na duguan, nakahandusay at wala ng malay. Samantala, dahil sa galit, hindi na napigilan ni Tuning ang sarili at ubod na lakas na sinuntok sa muka si Berdon. Walang hiya ka talaga! Wala kang kaluluwa! Aray ko! Akala mo ba hindi kita papatulan na kutong lupa ka? Hindi ako magpapatalo sa surot na kagaya mo! Nagpambuno ang dalawang binata at makailang ulit na nagpalitan ng sipa at suntok habang nasa ibaba si Letlet at hindi na alam ang gagawin na sumisigaw ng saklolo. Dahil mas malaki ang katawan ni Berdon kumpara kay Tuning na naig siya sa binata at isinalya yon sa isang sulok. Tumama ang likod nito sa matigas na bahagi ng dingding, dahilan kaya hindi niya magawang kumilos para tumayo. Akala mo ba kaya mo ako? Hoy, Tuning praning, marami ka pang lalamuning kaning baboy bago mo ako mapatumba. Namimilipit sa sakit si Tuning at napapangiwi na nakahawak sa masakit na bahagi ng kanyang katawan. Habang nakasalampak sa sahig, nagmamadaling pumasok sa kwarto ng kanilang ina si Berdon. Kinuha ang bag na naglalaman ng pera na kinita nila sa palaisdaan. Nakahanda na sana ang mga yun para ideposito sa bangko. Maya-maya, pawisan at hinihingal siyang muling lumabas ng kwarto at galit na nagsalita nang muling makita si Tuning. Kasalanan ni nanay yan kaya siya nahulog sa hagdan. Bakit? Sinadya ko bang tabigin at itulak siya? Kapag namatay yan, di palibing nyo na lang. Diyan na nga kayong mga unggoy na mukhang kulangot. Ikaw naman kung makadrama ka para kang artista. Para natumba ka lang, kala mo mamamatay ka na. Lampa! Matapos sabihin ang mga pang-iinsulto kay Tuning, nagmamadali ng bumaba ng hagdan si Berdon. Nang makita siya ni Letlet ay galit yon na sinigawan ang kanyang kuya. Saan mo dadalhin yung bag ni nanay? Ibigay mo sa akin yan, buwisit ka. Demonyo ka talaga. Mamatay
anak ng teteng, akala ko naman tapos na yung palabas sa taas. May part 2 pa pala dito sa baba. Umalis ka nga sa dadaanan ko, pangit. Bahagya pang sinipa ni Berdon ang tila walang buhay na katawan ng ina, habang kalong-kalong yon ni Letlet. Sa inis, naibato na lamang ng dalaga sa lalaki ang nahawakang bangkito, ngunit tila langaw lamang yon na dumampi sa katawan ng lalaki. Tatawa-tawa pa na lumabas ng pinto ng bahay, bit-bit ang bag ng kanyang nanay na parabang walang nangyari. Samantala, kahit hirap at paika-ika ay pinilit ni Tuning na makalakad upang bumaba mula sa ikalawang palapag ng bahay. Letlet, dito ka lang muna ha. Mukhang walang kapitbahay na nakarinig sa sigaw mo kaya wala nagpupunta para tumulong. Lalabas lang ako para humingi ng saklolo at pupuntahan ko na rin si Mang Andoy. Ngunit nang akmang lalabas na ng pinto ang binata, nakasalubong niya roon ang kapitbahay na si Romy, na siyang tanging nakarinig sa sigaw ng kanyang pinsan na si Letlet. Tuning, ano nangyari? Naliligo ko kanina sa banyo nung narinig ko yung sigaw ni Letlet, kaya hindi ako agad nakapunta. Ano ba nangyayari dito? Maraming salamat, Kuya Romy. Mahabang kwento po, kaya mamaya ako na lang sasabihin sa inyo. Pakitulungan na lang po si Letlet sa loob. Tatawagin ko lang muna si Mang Andoy. Nagmamadali namang pinuntahan ni Romy ang kinaroroonan ni na Letlet, habang kalong pa rin ang kanyang ina na wala pa ring malay. Si Tuning naman ay lakad-takbong nagtungo na kay Mang Andoy kahit hirap na hirap pa rin sa paglalakad. Diyos ko, Sidra, ano ba nangyari sa'yo? Sandali lang, Letlet, ha? Ihahanda ko lang yung tricycle para maisugod natin sa ospital ang nanay mo. Hintayin mo ako dyan. Wala nang inaksayang sandali pa ang lalaki at halos matalisod na sa pagtakbo para ihanda ang kanyang tricycle. Si Letlet naman nung mga sandaling yon ay litong-lito at tanging pag-iyak lamang ang nagawa. Makalipas ang halos 1 oras, sa ospital na lamang sila nagkita-kita. Magkasabay na nagtungo roon sina Tuning at Mang Andoy para lamang marinig ang isang nakakabagabag na balita. Tuluyan ng pumanaw si Aling Sidra. Hindi na yon umabot pa sa ospital dulot ng internal bleeding. Hayop ka, Berdon! Simula ngayon hindi na kita ituturing na kuya. Wala akong kapatid na kriminal. Hindi kita mapapatawad kahit mamatay man ako at muling mabuhay. Hindi pa rin ako makapaniwala na wala na si tita. Kung hindi lang masamang pumatay ng tao, sana nun pa inunahan ko ng Berdon na yun kung alam ko lang na siya lang pala magiging dahilan ng pagkamatay ni Tita Sidra. Gagawa ko ng paraan para makaganti sa kanya. Maaaring hindi pa ngayon pero natitiyak kong tutulungan ako ng langit para sa plano kong yon. Letlet, Tuning, naiintindihan kong pinagdaraanan yung dalawa ngayon at hindi ko pwedeng sabihin na kumalma kayo dahil mahirap gawin yon sa kasalukuyang sitwasyon ninyo. Pero pwede bang kumain muna kayo? Kanina pa walang laman ang mga sikmura ninyo. Etong pansit at tinapay. Nagpabili muna ako kay Romy dyan sa malapit para may pamatid gutom kayo. Maraming salamat po sa inyo, Mang Andoy. Pakisabi na rin po kay Kuya Romy. Salamat dahil kahit hindi na umabot ay sinubukan pa rin niyang tulungan kami. Kayo po, Mang Andoy, kumain kayo. Ayos lang po ako at wala pa talaga akong gana. Letlet, Sanpits, kumain ka. Huwag mong pabayaan ang sarili mo. Ayaw na ayaw ni tita na nagpapagutom ka. Tandaan ninyong dalawa, ha? Yang galit na nasa puso ninyo ngayon, lilipas din yan. Malinaw sa akin ang lahat na nangyari at hindi ko kayo masisisi kung magalit kayo ng sobra kay Berdon. Pero kapag nakaisip kayo maghiganti sa kanya sa marahas na paraan, parang katulad niya na rin kayo, hindi ba? Ang mabuti pa, ipagpasa Diyos na lamang natin ang lahat. Naniniwala naman ako na may dahilan ng lahat ng ito kaya nangyayari. Hindi, Mang Andoy. Hindi ako mananahimik na lamang basta. Matagal na ako nagtitimpi sa hudas na yon. Mas pinili ko manahimik at hindi magsalita dahil iniisip ko ang kapayapaan na gusto ni nanay sa tahanan namin. Pero ngayong wala na siya, hindi na ako papayag na magpatuloy pa rin ang pagiging balasubas ng kriminal na yon. Basta pinsan, kung ano man ang iniisip at plano mong gawin, nasa likod mo lang ako palagi ha. Hindi kita pababayaan.
Napabuntong hininga na lamang si Mang Andoy at hindi na nagsalita pa. Nauunawaan niya ang damdamin ng magpinsan at alam niyang hindi madali para sa kanila ang pinagdaanan ng mga oras na yun. Bagamat hindi niya pa alam ang plano ng dalawa, ay natitiyak niya sa sarili na kahit anong mangyari ay hindi niya sila pababayaan. Maya-maya pa, lumapit sa kanila ang isang may edad na lalaking doktor. Excuse me. Kayo po bang kamag-anak ng pasyenteng nasa loob? Opo, Dok, kami nga po. Ako po ang anak niya. Nakikiramay po ako at ikinalulungkot ko ang nangyari. Sa morgue na lamang po kayo makipag-ugnayan. Ibibigay ko sa inyo ang mga kakailanganing papel para mailabas na ang nanay mo at madala na sa punerarya. Sige po, mauna na ako at marami pa akong aasikasuing pasyente. Maraming salamat po, Dok. Tanging si Tuning at Mang Andoy na lamang ang nakasagot sa doktor dahil pakiramdam ng dalaga ay namamanhid ang buo niyang katawan. At biglang umatras ang kanyang dila nang muling marinig ang katotohanan na wala na talaga ang kanyang pinakamamahal na ina. Magpakatatag po kayo, Ma'am Letlet. Hindi po ito ang katapusan ng buhay. Kailangan nag-iisang inaasahan ni Ma'am Sidra para magpatuloy ng inyong negosyo. Huwag ka mag-alala, Sanpits. Gaya ng sinabi ko, hindi kita iiwan. Lalo na ngayon na wala na si tita. Hindi ko hahayaan na mapasailalim ka ng pangangalaga ng kuya mong batugan at walang pakinabang. Hindi ko na siya papapasukin sa bahay kahit kailan. At sa palagay ko, matapos nang nagawa niya, baka hindi na magpakita ang demonyong yon. Pero kailangan pa rin natin mag-ingat. Kung nagawa ni Berdon Berdugo na patay ng sarili niyang ina, hindi malabong kaya rin niyang gawin sa atin yun. Hindi ba? Anong plano mo ngayon, Toning? Hindi ko pa alam eh. Sa totoo lang, medyo tuliro pa rin ako at hindi pa ako makapag-isip ng maayos. Ang mabuti pa, magsiuwi na lang muna tayo pagkatapos natin makuha yung mga papeles na ibibigay ng doktor. Magpahinga muna kayo sa bahay ninyo. Gusto niyo bang samahan ko kayo roon? Okay lang po ba sa inyo, Mang Andoy? Baka po masyado na kami nakakaabala sa inyo. Ma'am Letlet naman, kahit kailan hindi nakaabala sa akin ang sino man sa pamilya ninyo. Sige po, tutalay pauwi na rin tayo maya-maya lang eh. Doon ako didiretso sa bahay ninyo. Matapos ibigay ng doktor ang mga naturang papeles, agad na silang umuwi. Sina Letlet at Tuning na lamang ang sumakay sa tricycle ni Romy, habang si Mang Andoy naman umarkila ng motor na maghahatid sa kanya pauwi. Medyo may kalayuan din kasi ang ospital na pinagdalhan kay Sidra hanggang sa kanilang bahay. Samantala, habang mag-isa lamang si Berdon sa isang tagong lugar na napapaligiran ng mga puno at damuhan sa malayong baryo, tila wala lang sa kanya ang nagawang pagpaslang sa tinuturing niyang ina. Ngayong wala na si nanay, siguradong sa akin na mapupunta ang palaisdaan na negosyo niya. Ano ba naman ang alam ni na Letlet at Tuning Praning sa pagpapatakbo ng negosyo? Mga batang paslit pa ang mga yon. Pero sa ngayon, mag-e-enjoy muna ako at magpapakasasa sa perang nakuha ko kay nanay. Matapos mailibing ang ina ni Letlet, naging mas malungkot ang mga sumunod na gabi sa apat na sulok ng sariling silid habang tahimik na nagluluksa at umiiyak. Kahit kasama niya sa bahay sina Tuning at Mang Andoy, hindi sila magkakasama ng mga ito sa tulugan. Makalipas pa ang ilang araw, biglang may naalala si Tuning at agad niyang iminungkahi yon kay Letlet. Pinsan, alam mo, may naisip akong pinakamalinis at madaling paraan para makaganti tayo kay Berdon Berdugo. Ha? Ano naman yon? Naalala mo ba si Lolo Nestor, yung tatay ni Tita Sidra na nagbigay sa kanya nitong palaisdaan ninyo? Yung taga-Samar? Oo, bakit mo na itanong? Alam kong matatawa ka sa sasabihin ko sa'yo, pero ito na lang ang tanging naiisip kong paraan para mabawian natin yung gunggong na si Berdon. Alam mo bang alam ng buong angkan natin na magaling na mambabarang si Lolo Nestor? At siya naiisip kung pwede nating puntahan para ipatrabaho yung kuya mo. Yun ay kung papayag ka.
Siyempre, alam ko kahit papano kapatid mo pa rin yun. Ang sa akin lang naman, Kung totoo yung sinasabi mo, oo, pumapayag na ako sa suwestyon mo, Sanpits. At mula ngayon, ayaw ko na marinig na sasabihin mong kuya ko si Berdon at magkapatid kami. Dahil wala na akong kapatid simula nung araw na namatay si nanay. naiintindihan ko, pinsan. Pasensya ka na. O paano? Gusto mo ba puntahan natin si Lolo Nestor? Alam ko pa rin hanggang ngayon kung saan siya nakatira dun sa Samar. Nakarating na kasi ako dun dati nung buhay pa sila nanay. Yun nga lang, medyo may kalayuan ang biyahe papunta ron. Desidido na ako makaganti, Tuning. Kaya kahit nasa kasulok-sulukang parte pa ng daigdig yung sinasabi mo, hindi ako aatras sa plano natin. Bagamat lihim na nagulat ang dalaga sa sinabing yon ng kanyang pinsan, buong tapang siyang sumang-ayon sa mungkahi nito. Hindi niya alam na mambabarang pala ang Lolo Nestor nila na siyang nagpamana ng negosyo sa kanyang ina. Wala kasing nabanggit sa kanya si Aling Sidra tungkol sa kanyang lolo nung yon ay nabubuhay pa. Agad na nagplanong bumiyahe ang dalawa kinabukasan habang lingid sa kaalaman ni Mang Andoy. Hanggang sa natagpuan na lamang nila ang mga sarili na binabaybay na ang daan patungo sa Samar kung saan naroroon ang kanilang Lolo Nestor. Malayo pa ba tayo, pinsan? Huling biyahe na tong maliit na barkong sinasakyan natin. Tatawid na lang tayo ng dagat tapos yung pinakaunang bayan ng Samar, dun na yung lugar ni Lolo Nestor. Pero alam mo, Tuning, natatakot ako. Baka kasi pagalitan tayo ni Lolo kasi hindi man lang natin ipinaalam sa kanya yung tungkol sa pagkamatay ni nanay. Let, alam kong maiintindihan tayo ni Lolo. Kung sinabi natin noon pa yung tungkol dun, paano natin ipapaliwanag sa kanya yung dahilan ng pagkamatay ni Tita Sidra? Sa palagay mo ba, maniniwala siya kapag sinabi natin sa telepono na yung kuya mo yung berdugon dahilan? Malamang hindi. Kaya nga ito na rin yung tamang pagkakataon para ilahad natin sa kanya ang lahat. Kung sa bagay, may punto ka rin naman dyan sa mga sinabi mo. Napangiti na lamang si Tuning at nag-focus na sila sa biyahe kasabay ng saglit na pagpapahinga habang nakasakay sa roro. Makalipas ang halos 2 oras, sa wakas ay narating na rin nila ang pakay na lugar. Alam ko nang darating kayo. Kagabi ko pa nararamdaman ang pagbisita ninyo sa akin. Halika kayo mga apo, pumasok kayo. Pasensya na at medyo magulo ang loob ng bahay. Simula kasi nung namatay si Siling ay wala na nagpapanatili ng kaayusan dito sa bahay namin. Ang tinutukoy ni Lolo Nestor na nagngangalang Siling ay ang pinakapanganay na kapatid ng ina ni Letlet na kasama nito sa bahay. Pumasok sila sa sala ng luma at maalikabok na tahanan habang nagpapalinga-linga. Ang ilan sa mga bahagi noon ay tila nabalutan na ng mga agiw na animoy sampayan na matagal nang nakatiwangwang. Matapos ay umupo sila sa isang mahabang upuan na gawa sa kahoy. Patay na rin po pala si Tita Siling. Huli ko po siyang nakita nung nagpunta siya sa bahay para sunduin kayo at isama dito. Mabuti ka pa, Letlet, nakita mo pa si Tita Siling. Ako kasi mula nung huling pagbisita namin nila nanay at tatay hindi na ulit ako nakabalik dito. Ang mahalaga ay nakarating ulit kayo. Salamat nga pala sa pagbisita ninyo. Batid kung mayroon kayong kailangan dahil hindi kayo maglalakas loob na bumiyahe ng ganoong kalayo para lamang sa wala. Tama ba ako? Wala pong anuman, Lolo. Lo, ang totoo niyan, kayo po talagang sadya namin dito ni Letlet para sa isang mahalagang bagay at may ipapakiusap din po sana kami sa inyo. Ay, sige. Mamaya na natin pag-usapan ng tungkol dyan pagkatapos ng hapunan. Sa ngayon ay kumain na muna tayo at nagrereklamo na itong mga bulati ko sa abs. Nagtawanan na lamang ang tatlo, saka sabay-sabay na nagtungo sa hapagkainan. Nagpasya si Letlet na mamaya na lamang sabihin ang tungkol sa kanyang ina kapag magkakaharap na sila at maayos na nag-uusap. Matapos nga nilang kumain ay muli silang hinarap ni Lolo Nestor at doon ay buong pahayag nilang ikinwento ang lahat ng nangyari.
Pasensya na po kayo, Lolo, kung hindi namin naipaalam sa inyo ang tungkol doon. Hindi po kasi namin alam kung paano sasabihin sa inyo eh. Inisip ko rin na baka hindi kayo maniwala kapag sinabi kong si Berdon ang dahilan ng pagkamatay ni Nanay. Nauunawaan ko kayo, mga apo. Mabuti na rin yon dahil kung naroon ako ay tsak na baka ako pa mismo ang tumaga sa leeg ng damukal na lalaking yon. Nakakalungkot lang po at hanggang ngayon ay hindi pa rin kami makapaniwala ni Letlet na wala na si Tita Sidra. Napakabuti niya pong tao para mangyari yun sa kanya. Walang utang na loob ang lintik na Berdon na yun Kung sino pang hindi tunay na anak at kadugo, siya pang balasubas at sakim. Po, ano pong ibig niyong sabihin na hindi kadugo? Sino po, Lolo? Total ay narito na rin lang naman kayo. At wala na ang anak kong si Sidra na siyang dapat magsiwalat ng katotohanan. Ako na lamang ang magsasabi sa inyo. Napabuntong hininga muna ang matanda, saka umayos ng pagkakaupo at matamang tumingin sa dalawa. Sumeryoso ang mukha noon at muling nagsalita sa malalim na boses. Hindi tunay na anak ni Sidra si Berdon. Hindi mo siya kapatid, Letlet. Anak siya ng kaibigan ng iyong ina. Iniwan siya noon sa nanay mo matapos ay hindi na muling nagpakita pa ang babaeng nang iwan sa kanya. Sanggol pa lamang noon si Berdon. Mula noon ay si Sidra na nag-alaga at nagpalaki sa kanya sa pag-aakalang hindi na sila magkakaanak pa ng iyong ama. Ngunit makalipas ang maraming taon, hindi inaasahan na nagbuntis si Sidra at ikaw ang naging bunga. Kaya pala malaki ang agwat ng edad namin ni Letlet kumpara sa kanya. Diyos ko, totoo po ba yan, Lolo Nestor? Dahan-dahang tumango ang matanda, bago muling nagngalit ang mga bagang, bago muling nagsalita. Kaya ang ginawa niya sa iyong ina ay 10 beses na walang kapatawaran para sa akin bilang ama ni Sidra. Kung sino pang walang karapatan sa pamilya natin, siya pa ang gumawa ng pinakakarumal-dumal at hindi katanggap-tanggap na krimen. Ngayon, matitikman ng Berdon na yon ang bagsik ng galit ko. Lolo Nestor, yun po talagang pakay namin kaya kami naparito. Gusto namin gumanti kay Berdon nang hindi kami ang gumagawa at hindi nadudungisan ang mga kamay namin. Demonyo siya. Wala siyang kasing sama. Hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya kay Nanay. Huwag kayong mag-alala, mga apo. Mabibigyan natin ng hustisya ang pagkamatay ng inyong ina. Kapalit ng lahat ng ginawa ng lalaking yon sa inyong ina ay ang paulit-ulit na kamatayan niya sa impyerno. Hinaplos na lamang ni Toning ang balikat ng kanyang pinsan upang pagaanin ang loob dahil nung mga sandaling yon, tila ba muling nanumbalik sa alaala ni Letlet kung paano nawalan ng buhay sa mismong kandungan niya ang kanyang pinakamamahal na ina. Maya-maya pa, sinabi ng matanda na kakailanganin niya ng ilang mga kagamitan ni Berdon para sa gagawing ritual ng pambabarang. Uuwi na po muna kami, Lolo, para kumuha ng ilang mga naiwang gamit ni Berdon sa bahay. Alam ko kung saan nakalagay ang mga yon. Kung gusto mo, pinsan, ako na lang ang babalik dito para ihatid yung mga kailangan ni Lolo. Maiwan ka na lang dun sa bahay sa Tarlac para hindi ka na mapagod. Babalik din naman ako kaagad. Mabuti pa nga kung ganon. Mas mapapabilis ang pagbalik mo rito, Toning, kung mag-isa ka na lamang. At ikaw, Letlet, bantayan mo ang bahay at ang Berdon na yon. Nakatitiyak ako na babalik at babalik yun doon anumang oras. Sumang-ayon naman ang dalaga sa napag-usapan, kaya kinabukasan din, agad silang bumiyahe pabalik ng Tarlac upang kunin ang mga kailangan ni Lolo Nestor. Naging mabilis ang mga pangyayari hanggang sa nakabalik na nga si Toning sa Samar at naibigay ang mga gamit ni Berdon sa matanda. Bukas na bukas din ay maaari ka nang umuwi sa Tarlac, Toning. Samahan at bantayan mo roon si Letlet. Hindi ligtas kung palagi lamang siya nag-iisa sa bahay at batid kong hanggang sa ngayon ay labis pa rin ang kalungkutan na kanyang nadarama. Opo, Lolo. Bibiyahin na po ulit ako bukas pabalik doon. Sa ngayon, ipinakiusap ko po muna siya kay Mang Andoy para meron siyang kasama. Mabuti pa si Andoy. Mulat sa pulay, hindi ko nakitaan ng nikatiting na pagiging gahaman at mapaghangad sa anumang bagay.
gayong hindi naman natin siya kadugo. Matapos ang pag-uusap, agad na inihanda ng matanda ang mga kagamitan sa gagawin niyang ritual. Makalipas ang hapunan ay agad nang natulog si Tuning para sa maagang pagbiyahe kinabukasan. Samantala, sa loob ng kanyang silid, inilabas ni Lolo Nestor ang itim na kandila. Sinindihan yon at dinasalan ng orasyon. Sa kabilang panig naman ng kwarto ay naroon ang aparador na may iba't ibang klase ng garapon. Kinuha niya ang isa na naglalaman ng mga linta, maliliit na palakang may lason at mga bubuyog na walang tigil sa pag-iingay nang simulan na ang naturang orasyon. Mamamatay ka sa mga kamay ko, Berdon. Wala kang utang na loob. Walang puwang sa mundong ito ang mga kagaya mong kampon ng mga walang puso at walang kaluluwa. Pinatakan ng matanda ng kandila ang damit ng lalaki at nagpatuloy sa pag-usal ng mga salita. Matapos ay pinagpupunit-punit niya yon at isiniksik sa garapon na naglalaman ng mga insekto habang patuloy pa rin sa pag-usal ng mga salita. Samantala, habang nasa madilim at maingay na bar si Berdon at walang sawang nakikipag-inuman, bigla siyang nakadama ng kakaiba sa kanyang katawan. Teka, bakit biglang sumakit ang ulo ko? Lasing na ba ako? Imposible. Halos kakasimula pa lang namin. Ay, wala lang to. Nagpatuloy siya sa paglagok ng alak hanggang sa mapansin ng kaharap na tila may mga insekto at hayop na lumalabas sa kanyang tainga. Ay, Diyos ko, Kadiri! Ano yung lumalabas sa tenga mo, kuya? Teka, bubuyog ba yan? Linta? Ay, linta nga! Naku, nakakasuka naman tong customer niyo rito! Ha? Oo nga no. Teka, bakit may mga ganitong lumalabas sa tenga ko? Nakakahiya tuloy sa mga tao rito. Ano ba nangyayari sa akin? Ang sakit! Lintik! Sinisip-sip nila yung loob ng tenga ko! Magsialis kayo dyan! Guard, palabasin niyo na nga ang lalaking to. Nakakadiri. Baka makita pa yan ng ibang customer niyo rito sa bar at magsialisan din sila. Pilit siyang inakay ng 2 security guard para lumabas, ngunit nagmatigas si Berdon at sinabing wala namang kakaibang nangyayari sa kanya. Subalit nagalit ang 2 sekyu, kaya pabalya siyang pinagtulungan at isinalya sa labas ng naturang bar. Buwisit yung mga yun aray! Ang sakit ng mga kasukasuan ko. Parang ang init ng pakiramdam ko. Tulungan niyo ako! Dahil sa labis na nararanasang hirap at wala ni isa mang tumutulong sa kanya, bigla niyang naisipang bumalik sa kanilang bahay upang magbaka sakali na tutulungan siya ni Letlet o kaya naman ay ni Tuning. Hindi niya na alam kung paano nakabalik roon dahil ilang beses siyang nawalan ng malay habang nasa loob ng tricycle na naghatid sa kanya hanggang sa gate ng kanilang bahay. Pansamantala, nawala ang mga hayop at insekto na lumalabas sa kanyang katawan, ngunit nag-iwan ang mga yon ng mga nakakadiring sugat at bukol. Aray ko! Let! Tuning! Tulungan niyo ako! Parang awa niyo na! Makailang beses pa siyang pilit na sumigaw at binato ang gate upang marinig ng mga tao na nasa loob. Maya-maya pa, magkakasabay na lumabas ng bahay sina Letlet, Tuning at Mang Andoy. Welcome back, Berdon. Anong ginagawa mo rito at bakit para yatang hirap na hirap ka? Letlet, patawarin niyo ako. Hindi ko alam kung ano na nangyayari sa akin pero kailangan ko ng tulong niyo ngayon. Ngayon pa talaga kung kailan alam na namin na hindi ka pala namin tunay na kapatid, mamamatay ka mag-isa dyan. Ha? Anong sinasabi niyo? Totoo ba yan? Kung ganon, patawarin niyo ako sa lahat na nagawa ko, lalong-lalo na kay nanay. Pangako, magbabago na ako. Huli ng lahat, demonyo ka. Kay nanay ka na lang humingi ng tawad dun sa hukay. Huwag na huwag kayo magtitiwala sa taong kumitil sa inyong ina, Letlet.
Isara mo na lang yung gate, Tuning. Bilisan mo! Tamang-tama naman na pagkasara noon ay nakita nilang agad na namilipit sa sakit si Berdon at halos hindi noon alam ang kanyang gagawin. Bumagsak na lamang sa lupa ang lalaki at nagpagulong-gulong habang nagkikikisay na tila ba sinusunog ang buo niyang katawan. Muli naglabasan ang mga linta, bubuyog at maliliit na palakang may lason sa kanyang katawan. Tulong! Ang daming linta sa tenga ko! Magselis kayo, mga buwisit! Ano to? Bakit may mga palaka na lumalabas sa mga sugat ko? Diyos ko po, patawarin niyo ako! Patawarin niyo ako sa lahat na nagawa kong kasalanan! Isang malakas na sigaw at paghingi ng tulong ang binitiwan ng lalaki bago tuluyan na lagutan ng hininga. Mula sa loob ng tarangkahan, tanaw na tanaw ng tatlo kung paanong nanigas ang katawan ni Berdon hanggang sa tila natuyot yon na animo ay dahon. Nagkatinginan ang tatlo bago nagngitian sa isa't isa. Bagamat batid nilang masamang maghangad ng ikapapahamak ng kapwa, ngunit inisip na lamang din nila na yon ang nararapat para sa masasamang tao na katulad ni Berdon. Kinabukasan, hindi nila alam kung saan napunta ang katawan ng lalaki, sapagkat walang bakas ng anumang dugo o bahagi ng katawan noon na naiwan sa harap ng kanilang bahay, kung saan yon binawian ng buhay. Hindi na mahalaga kung nasaan ang katawan niya. Maaaring kinuha na rin yun ng lolo ninyong mambabarang. Ang mahalaga ngayon, ligtas na kayo sa kamay ng walang awang lalaking yon. Tama po kayo, Mang Andoy. Maraming salamat po dahil sinamahan niyo kami rito ng pinsan kong si Tuning. Huwag akong pasalamatan ninyo, Ma'am Letlet. Pasalamatan niyo mga sarili niyo dahil sa pagiging matatag at matapang. Oo nga po pala. Simula ngayon, huwag niyo na akong tawaging Mamang Andoy, ha? Letlet na lang po, ayos na sa akin. Sus, ayaw pa talagang aminin na matanda na siya. Hoy, anong matanda ka dyan? Halos magkasing edad lang tayo, no? E di aminado ka na, matanda ka na rin. Mas gusto ko na yon kesa naman biglang huminto yung edad, kasi ibig sabihin, kinuha na tayo ng langit kapag ganon. Ay, puro ka talaga kalokohan, Tuning. Basta tandaan niyo palagi, walang mabuting na idudulot ang kasakiman at ang pagiging gahaman. Lahat ng yun ay mauuwi lamang sa tiyak na kapahamakan. O kaya naman kapag minalas-malas ka, baka mapunta ka sa pinto ng kamatayan. Masayang nagyakapan ng tatlo, balot ng tuwa at labis na kagalakan sa puso. Simula noon, tuluyan nang naging ganap ang kanilang katahimikan nang walang anumang pangamba at pag-aalinlangan. Yun! Napakaganda naman ng kwentong yon. Pasensya na po kayo kung medyo matagal tayong walang upload. Galing tayo sa syudad. Eto na po, meron tayong shout-out syempre, hindi pwedeng mawala yan. Simulan po natin kay Len TV2 sa Dalde family from Fritz Andre Dalde. Hi po kay Miss Maura, kay Vilma Bautista, kay Sydney Crosswind, kay Hunter X2419, kay Sebastian Albao. Hi po kay Silpa Hara Reichardt. Hi din po kay Pinky ko from Perth, Australia. Kay Nelia Gibao, kay Lina Cabrito. Hello po kay Mika G, kay Roxy Meyer, kay Phoebe Honore, kay Margie Banosong. Hi po kay Helen Flores, kay Jonah Lopez, kay Justine Gamilia, kay Rosel Domingo, kay Chat Advincula from Kuwait, kay Raisel Almoguera, kay Board Yarn, Vivo Y01, kay Kurt Mina. Hello din po kay Annalisa Chico Diga from Consolacion Alvarez. Hi kay Cherry Tan, Bea at Kuya Dan ng Pililla Rizal from Rixander Gayanes. Hello po kay JV Abdullah, kay Medelina Nascianceno, Zane Raxel Renada, Cristina Peru, Noemi Garcia Pabunan. Hello po kay Janice Delphine Ramirez, Mercy Grace Yoting,
Maria Consuelo Benitez, kay Jubel Baldonasa, hi kay Ray, Jenny May, Billy Ray from Lucy Buendia, hi po kay Mariza Belda, kay Lita Alboro, Chris Villanueva, Ronald Bahado, Adrian Bahado, hi din po kay Angel, maligo ka na daw from Cutting Department, from Jenny Baywo, hi din po kay Kath Efa, Nur OFW Riyadh, hi din po kay Celia Tolentino, Minerva Concepcion, Amor Lim, Gladys Arboleda, TN Benj, hi kay Robert Crimen, kay Lady Dam, Paring Warlon ng Antipolo from Cerquina Danica Gin, hi po kay Ate Mare, kay Eva Rodolfa Lopez, kay Rachel Ann Atinado, Marjeline Pasil from Qatar, kay Arlene Alamsahi, hi din po kay Leona Taytay, kay Nelia Quijano from Marinduque, kay Joy Aniban, Darwin J. at sa irog niya na si Inday Hani from Jessica Sobremonte. Hi po kay Beverly Carbajosa, kay Pasarela Girl Vlog from Japan, kay Marcos Balingasa, hello po kay Liza Divina Garcia. Hi kay Niza Leon Hart from Frankfurt, Germany. Hi din po kay Josephine Beroya, kay Lydia Lopez, kay Belen Malbas, kay Kim Bara, Ruby 41 at SG. Hi po kay Maria Grace Grefalja, Josefina Felias, Galedo Family from Babes. Hi din po kay Kelvin Mangilit, kay Mea Espiritu, Yasmin Bautista, Isabel FD, Nita Canillas, John Kyle Perfinian, Anoid Shipping Puffy, hi din kay Micaela Trenta, Rosemary Casonete, Irma Umali, Manny Maniego, Zaida Martinez, Elizabeth Dungka, Michael Monyasque, Michelle Marciano at kay Grimpula Angelica. Sa mga hindi po natin nabanggit, marami pa po tayong susunod na videos. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng.